Grabe, 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 grabe. Ang lakas. Kumusta po kayo? Welcome back sa channel. Madalas kasi may nagtatanong sa akin kumusta ang performance ng mga drone sa hangin. Sa araw na ginawa ko ang video na ito, ang Bulacan, kung saan ako naroon, ay kasalukuyan pang nasa ilalim ng signal number 2 mula sa bagyong Uwan. So naisip ko, bakit hindi natin gawin ngayon ang wind resistance test? Ang bugso nito ay umaabot mula 61 to 120 km per hour. Yun ang signal number 2. Ang DJI drone sa ngayon, itong Mini 5 Pro, DJI Air 3S at Mavic 4 Pro, ito ay may pare-parehong wind resistance 12 meters per second. Equivalent niya ay 43.2 km per hour. Yun ang kanyang maximum wind resistance. So lagpas tayo ngayon sa ratings kasi nga nasa 61 to 120 kph ang hangin. So alam nyo naman ang mga Pinoy, mahilig subukan ng mga limits talaga naman, no? So gagawin natin ang wind resistance test para sa tatlong drones ng DJI na nabanggit. Ito yung Mini 5 Pro, DJI Air 3S at Mavic 4 Pro. Okay, so simulan na natin ang pag-testing. And then, let's go. Malakas na hangin. Wow! 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 Oh, grabe. Grabe, 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 grabe. Ang lakas. Kala ko natama sa puno. Talaga pumapalag siya. Ayan, ang lakas. Kita ko yun ah. Gigil lang, gigil ah. Grabe, lakas eh. Ayan ha. Okay, so much for that. Testingin natin yung hyperlapse. Sa normal video, hindi natin masasabi kung affected ba siya ng malakas na hangin dahil sa gimbal at electronic stabilization niya. Kaya ang gagawin natin ay yung shot na tinatawag na hyperlapse. Dito natin makikita kung gaano siya naapektuhan ng malakas na hangin. A-adjust natin ang mga parameters para sa hyperlapse. Dapat pare-pares ito sa tatlong drones. 50 meters altitude, course lock na hyperlapse para straight lang dapat ang lipad. 0.1 meter per second ng speed, yung pinakamabagal. 15 second video yung ating gagawin, around 12 minutes of flight time yon. And then set direction or flight path para sa kanilang tatlo, isang lugar lang yung ating liliparan. Lalagay natin sa tapat ng bukid para walang bahay sa ilalim, walang tao. And anything na mangyari, bumagsak man siya o kung ano man, walang mababagsakan o mapipinsala na tao o ari-arian. Ito, kitang-kita ang likot ng lipad niya, yung uga dahil sa tama ng hangin. Kuha ito ng vision assist. Ito yung image na nakikita ng drone para makaiwas sa obstacles. Meron itong 5 angles at ang nakikita ninyo ngayon ay ang mula sa ilalim na sensor ng drone. Sa harap naman ay ito ang kuha niya. Ganon din, kitang-kita ang likot, wala kasi itong stabilizer. Pero doon sa main camera niya, di nyo mapapansin na malikot or hirap siya dahil sa stabilizer at gimbal. O, tingnan nyo, di ba? Stable siya. Pero, dito sa kanyang vision assist, ramdam mo na nag-i-struggle ang drone. Nakakatakot yan, di ba? Halimbawa, nakasakay ka sa eroplano, tapos ganyang kalikot. Sino ba hindi matatakot yan, di ba? So, hayun, yung propellers niya, di mawari ang galaw, pauga-uga. So, paiba-iba rin ang shot na ipinapakita nitong vision assist. May front, back, right side, at left side. At saka bottom. Kung saan papunta ang direction ng drone, yon ang inilalabas niyang video.
Kumbaga, yung sensors na gumagana, doon nanggagaling ang video. Pero dito, dahil naka-hyperlapse tayo, mabagal ang galaw ng drone, kung saan siya itulak ng hangin, yun ang ipinapakita niyang image. Pero pwede mo namang iselect kung ano gusto mong panoorin. Meron siyang mamimili ka kung sa right, kung sa left, sa back, sa front, or sa bottom. Okay, ang inaalala ko rito, baka mamaya tamaan ito ng napakalakas ng hangin, masobrahan sa angle yung drone, magsha-shutdown ang mga motor, syempre babagsak siya. So mula rito sa kinuupuan ko, dinig ko na umiiyak na si Mini 5 Pro. Ang lakas nga naman kasi ng hangin, bakit siya pinalipad? Pero pag tinignan mo yung main camera, no, hindi mo mahahalata na binabayo siya ng malakas na hangin. Kaya ingat-ingat tayo sa pagpapalipad, hindi natin aramdam ang pinagdadaanan niya sa ere. Tapos na tayo sa Mini 5 Pro, ngayon naman ay ang DJI Air 3S. Same settings sa Mini 5 Pro kanina, nagsimula na rin tayong mag-take ng hyperlapse video gamit ang Air 3S. Compared sa Mini 5 Pro, pag tinignan mo ang kuha ng kanyang Vision Assist camera, mas mukhang stable ito at hindi siya ganun kalikot. Kahit tamaan ng malakas na hangin, obserbahan ninyo yung kuha niya, yung shots ng kanyang mga sensors ay hindi kasing likot ng Mini 5 kanina. Kaya sa tingin ko, mas kampante akong ilipad ito sa mga malalakas na hangin. Okay, so speed up na natin yung video. I-compare natin ang mga shots ng mga drones na ito mamaya. Pero sa ngayon, meron pa tayong isang drone na susubukan pa, ito yung Mavic 4 Pro. Nilagyan ko siya ng Freewell NDPL lens filter. Bali, ito ay ND64 polarizer. So, ND64 yung sa main cam. Split kasi ito ay ND32 yung bandang ilalim. So, ang purpose ko rito ay magkaroon ng motion blur yung ating hyperlapse. Okay, try natin ang Mavic 4 Pro sa wind resistance. Hindi ba yun? Ang nagero, kumakalampag. Nag-start na ang hyperlapse ng Mavic 4 Pro. Same settings sa dalawang naunang drone. Ito ang pinakamabigat sa tatlong drone, 1 kilo ang kanyang timbang mahigit, at ito ang pinakamahal. So expected din na ito ang pinaka-stable. Ito naman ang image mula sa kanyang Vision Assist. Pansin ko lang hindi ganun kaklaro, no? Iba kasi ang arrangement ng sensors nito eh. Mapapansin din na naka-stitch yung kuha niya. Magkaibang exposure na pinagsama, madilim sa itaas, maliwanag sa baba. Meaning, naghahati ang sensors sa nakikita nating image. Pansin ko din na hindi ganun kalikot lumipad at mas stable ito kasi nga mabigat siya eh. Yan ang mga kuha ng Vision Assist sa iba't ibang sides niya. At ito ang kuha ng main camera, walang kagalaw-galaw, napaka-stable. So, i-check natin mamaya ang kuha nilang tatlo para mapagkumpara natin. Okay, bago yon ay bigyan daan muna natin ang mga shoutouts. Shoutout kay 1M3, shoutout kay Mind in Rewind, shoutout kay Darl Jewel Trinidad, shoutout kay Romeo Jr. Revilla, shoutout kay J. Montecarl, shoutout kay Sherwin Edles, shoutout kay Roselier, at shoutout kay Cassandra
At kay Catherine na asawa ni Yoyo Mataro, shoutout sa inyo. Shoutout kay Kentoy Moto. Shoutout kay Benja. Shoutout kay Russell Garcia. Shoutout kay MF Ariel Vlog. Shoutout kay Nel TY. Shoutout kay Kim59TV. Shoutout kay Advent Choi. Shoutout kay Jerome Sano. Shoutout kay Kevin's Flight. Shoutout kay Rap. Shoutout kay Junebers. Shoutout kay RJ Remorosa. At shoutout kay Chad Fronda. So maraming salamat po doon sa mga nagpa-shoutout, sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. Doon po sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment po kayo dito sa pinaka-latest video ko. Make sure na itong kinokomenta ninyo, ito yung kasalukuyang latest video ko. Para sa susunod na upload ko ng video, ay sama-sama kong mabasa. Kasi yung iba nagko-comment po kung saan-saang video ko. Tapos ko na pang basahin yun at saka hindi ko na siya matrack kapag babasahin ko po sa video. So make sure na pag gusto nyo magpa-shoutout, doon kayo mag-comment doon sa pinaka-latest na video ko. Para sa susunod na video upload ay ma-shoutout ko kayo. So maliwanag po yun ha. Maraming salamat po sa inyo. At ituloy po natin yung ating video comparison ng mga hyperlapse at wind resistance test ng tatlong drone. So, heto na po ang final results. Kayo na po magsabi kung alin ang pinakamaganda at pinakagusto ninyo. Pakilagay na lamang po sa comment section. At dito po nagtatapos ang ating video. Please like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo.